Magandang hapon at gabi mga kaibigan. Update lang po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please huwag kalimutan muna mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe kaibigan. At pahit ng notification bell para always kang notify at updated sa lagay ng ating panahon. Mga kaibigan, meron tayong hypnosis ngayon. Meron po tayong bagong low pressure area na binabantayan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may layo pong data na 1,170 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon mga kaibigan. So kung titignan po ninyo sa ating pinaka-live radar ay makikita po ninyo itong bilog po na yan. Noong nakaraang araw, ito po'y kumpol ng kaulapan or cloud cluster pa lamang. Ngayon po, ito'y nabuo na bilang official na active low pressure area at banta po ni Bagyong Enteng. Kasama pa rin dyan mga kaibigan ang southwest monsoon na siya namang nakakaapekto sa extreme northern Luzon mga kaibigan. So dito muna tayo sa forecast weather condition natin, yung mga lugar po na apektado po nito nga pong southwest monsoon. So sa area po ng Batanes at Babuyan Island mga kaibigan, asahan po ang maulap na kalangitan dyan. May mga isolated light rains and heavy rainfalls po pagdating sa gabi. Dahil po yan sa southwest monsoon mga kaibigan. So ngayon pa lamang po pinag-iingat na yung mababang lugar sa banta po ng pagbabaha. Please mga kaibigan, makinig kayo. Huwag sanang maulit yung pagbaha na naidulot po ni Super Typhoon Karina. Pinag-iingat din po tayo doon sa mga landslide prone area, sa mga mountainous area sa banta po ng landslide mga kaibigan. Samantalang sa Metro Manila at the rest po ng ating bansa, patuloy pa rin pong makakaranas ng maulap na kalangitan. Meron pong mahina hanggang sa malakas sa pag-ulan din ang posibleng maranasan pagdating sa gabi. Dahil naman po yan sa localized thunderstorm mga kaibigan na siya nagbibigay ng biglaang buhos ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. May kasama pa yung pagkulog at pagkidlat. So mga kaibigan, balikan natin. Ito nga pong low pressure area. Ito po ba ay may tsansa na mabuo bilang isang bagyo mga kaibigan? Upon checking po, ayon na rin po sa update ng Pag-asa, within 24 to 48 hours ay maliit pa yung tsansa na ito yung maging isang ganap na tropical storm mga kaibigan or mahinang bagyo. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito po yung maging bagyo kung sakali pong lumakas mga kaibigan. So nagiging babala at paalala na to sa atin mga kaibigan na ngayon pa lamang po ay maging handa na tayo. Kung titignan po ninyo si Bagyong Dindo pumasok saglit sa ating bansa pero lumabas din ng mga nakarang araw. Ito po yung sinasabi natin na banda naman po ni Bagyong Enteng. So hopefully hindi po ito malakas kung sakali mabuo po bilang isang bagyo. At kung makikita nyo, si Super Typhoon Ampil na nanatili pa rin doon sa may bandang Tokyo, Japan mga kaibigan at patuloy siya lumalakas and wag niya sana hatakin or idamay sa paglakas eto nga pong low pressure area and hopefully wag itong mabuo bilang isang bagyo at malusaw na lamang. Well mga kaibigan, kung kayo lalabas sa hapon at sa gabi, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa mga biglaang paghulan. So pinapaalala ko mga kaibigan, always know the weather before you go para safe at handa po tayo lagi sa anumang banta ng panahon. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming